kasing kalupitan ito. Parang nakikiramay ang kapaligiran sa kanya. Istula itong libingan na ang tanging maririnig ay huni ng ibon at mumunting hayop. Isa man ay walang nakadamay sa kanya. Ang kanyang ama ay wala na. Si Minandro ay walang kaalam-alam na naiwan sa Itolia at si Laura ay nasa kapangyarihan ng malupit na konde. Laura o aking Laura, malupit sa ating ang kapalaran. Sa pook na ito'y wala akong makitang pag-asa. Kalaman ng gubat na ito. Dito na ako mapapalipas ng pagod. Tulong! Tulong! Tulungan niyo naman ako! Sino kaya yun? Sino ka? Ang kasuotan man parang napapaywati sa kang muro. Huwag kang matakot. Ligtas ka na sa panganib. Oo, isa nga akong muro na kaaway ng iyong lahi. Subalit sa pagkakataong ito'y, tao rin ako na may puso at damdamin. Ito dapat sa'yo. Ano nangyari, Florante? Ano nangyari? Mabuti na patay kang ibon. Dahil sa'yo, namatay na sana yung isang panak. Salamat. Wala nga naman po, mahal na rin. Pas ng panahon, si Florante ay nasa 8 gulang na upang tumuklas ng kanyang karunungan. Napagtanto ng kanyang ama na si Dr. Berceo na siya ay pag-aralin sa Atenas. Narito po pala kayo at napansin ko ang iyong pagkabalisa. Anak, napag-isip-isip ko na papanahon na upang tumuklas ka ng karunungan. Ikaw ang nag-ipapadala namin sa Atenas, ang lungsod ng karunungan. Ang Atenas ay bantog sa mahusay na guro. Isa na rito ay si Antenor, na siya mong magiging guro. Kung aking ina, di ata't mawawalay ako sa kanya. Batid ko ang pagmamahal na inuuko lang niyang ina. Subalit kung tayo pagtatangay ng kalungkutan sanhi ng ating paglalayo, ay hindi mo matatagpuan ang tagumpay. Iyan ang dahilan kung kaya't dapat nating pagtiisin ang lahat. Ang kapangyarihan ng luha ay dapat nating pawalang kabuluhan. Makalipas ang ilang araw, naghanda si Florante patungo sa Atenas. Makakaasa po kayo ina. Sige, paalam na po. Lipas ang ilang araw, naghanda si Florante patungo sa Atenas. Nagagalak ako sa iyong pagdating, Florante. Din po ang sumasa puso ko, maestro. Wala ngayon, kaibigan na ako lahat. Ako si Florante. Wala yata si Adolfo. Nariyan lamang po at marami raw siyang ginagawa. Adolfo, siya nga pala si Florante. Adolfo, ang kababayan mo sa Albania at anak ni Conde Sileno.
Ikinagagala kitang makilala. Ako si Adolfo. Mula noon ay naging masaya na si Florante. Madali na silang nakapalagayan ng loob ni Menandro. Ilang panahon pa ang lumipas. Isang buwan na ang lumipas, subalit hindi umiwalay ang kalungkutan sa kanya kahit minsan. Pinayuhan siya ng kanyang guro na makipagkaibigan at sinabi pa niyang may kababayan siyang dito. Nagpakilala si Florante sa kanyang mga kamag-aral at di niya akalain na doon pala niya makilala ang magiging pinakamatalik niyang kaibigan. Kinabukasan, ang hukbong patungo sa Cortona ay handang-handa na. Ang mga kawal at si Florante kasama si Menandro ay tumungo na sa Cortona. Ang gabing iyon, nilisan ko ang Persia at naglakbay sa madilim na gabi. Bitiwan mo ako, halimaw! Bitiwan mo siya, nilalang! Isa kang halimaw! Maraming salamat, Florida. Maraming salamat, Florida. Kung hindi dahil sa iyo, naituloy ni Adolfo ang kanyang masamang balak. Siya nga pala, ako pala si Laura. Nagpalagay ang loob ang dalawang dalaga at sa sanhi na rin na pagyayari. Isinalaysay nilang pareho ang kanilang karanasan bago ang pagkakataong iyon. Subalit sadyang hindi ko matanggap ang pag-ibig ng sultan. Nais ko pang mapakamatay, ngunit paano si Aladdin? Hanggang sa maisipan ko ang tumakas. Ilandas ko ang kaparangan
at kabundukan hanggang marating ko ang kagubatan at isa pa rin palang sawing nalayo sa iyong tunay na minamahal. Mabuhay! Mabuhay!